Mayong buntag kaninyong tanan mga bisdak, bisayang dako pod ni Joram Barrientos. Akong ipakita sa inyo nga akong mga trabaho nga mga carvings. Ano sila? Kining African inspired ng carving di ba? Ayan. 1991 pa na ako nag-carving mga kaigsuunan. Ayan, ang petsa. Ito. Pakita niyo mga detalye nito. Lusutan to. Ayan. Ito. Hindi to na peke, kundi pinagtsatsagaan ko talaga i-carve out yung mga yan na yan. Lusutan yan. Ito. Pati ito. Ayan, nakalitaw yan lahat. Ayan. Ang material ani niya, kini nga klaseng kahoy, manggara ni. Anod lang ni nga sa baha, anya akong gipunit ba. Muna akong gihimo og carving. Kining sa taas, Japanese inspired ni siya. Pero ang kahoy, kini nga kahoy, kuha ni siya. Yakal. Actually, yellowish siya, pero ako lang gikulayan ba para dili maanay. Kini 1992. Oh, yun. Japanese inspired ni siya. Ayan, mga detalye, close up na ako. Kini po, litaw po ni sa likod. Kini yung tali, bale. Kini. Ayan, Ayan. Katulong ang carving na kong gihimo atong 19, close up na to gamay ha, 1996. Ayan. African inspired siya. Diba? Nakita mo yung mga earrings niya, detalyado kayo. Litaw ni siya ha. Lusutan ni siya. Litaw. Ayan. Litaw ni siya talaga siya. Pinagtsatsagaan ko talaga yan. Ayan. Mga litaw yan. Ito. Kini, magyapon. Litaw ni siya tanan. Litaw. Ayan lusutan. Ayan. So yan, mangganing gyapon nga materialis. Magyapon, pinunitan gyapon sa baha. Wala gid ko magputulog kahoy para himo ang carving kay bawal na sa ako ang advokasya. Passionate po ako sa tree planting mga kaigsunan. Muna nga di gid ko maputulog kahoy kung di kinahanglanon. Muna siya. Ay mga detalye niyo, ayan detalyado kayo. Ayan. Further down din tayo akong carving din nga tumog sa dili, pinunitan na gyapon Yan. I-carve na ko ni atong 1995. Ayan 1995. Ayan. African inspired gyapon ni siya. Mga vendors ni siya. Abi ni mo unsa nga klaseng kahoy ni? Wala nyo. Itong kahoy na to ay nara. Sabihin ko na. Nagpaluto-luto lang gyapon ni sa baha atong 1995. Tagaliog ang baha. Dito na ako din napunitan dito sa San Juan, Metro Manila. Kaya naka-display ni karon din ni nani sa Antipolo City. I-carve na ako ni. Gidetalye na ako niya siya tanan. Close up na to. Ayan mga design ng kanilang basket, mga damit. Pati yung kanilang mga necklaces. Ayan, detalyado. Ayan. Yung mga prutas ang binibenta nila. Ito yung kanyang buhok. Mga tinitirintas niya sa likod. Pwede sad ba maghimo ani mga kaigsunan para ma-encourage mo kanang mga nakita nato nga gilabay na sa mga tag-iya ba, mga kahoy-kahoy diya nga sa tan-aw nila dili na magamit nila, pero kung atong gamiton natong gamayng talent, ma-convert na to into a productive use. So mag-recycle ta, mag-reuse o mag-reduce. Yan ang principle ng 3 R's ng environmental advocacy. Okay? In which case,
Dugay na ko kayong mga katuigan. Kapin na 20 anyos nga muna akong advocacy. Tree planting and 3 R's. Itong reduce, reuse, and recycling. Okay. Tusap na ito ni gamay dress likod dress na tumoy. Kana ay bata diri alok-dulok na kamaligya. Napay isa ka bata diri alok-do. Alright. Tulo na sila ka bata kini katulo. Okay, so unta maka-encourage ko gamay ba? So gamay lang god. Imbis na ato na panglabay ato mga sobra-sobra diya mga kahoy or labi na kaning mga plastic, mangita tagpaagi na ato nang mahimo og productive nga produkto. Di ba? Okay, daghang salamat.